Teresa Ontiveros is recognized. Salamat po, Mr. President. Mr. President, I rise on a point of personal and collective privilege. Dear colleagues, ang huling pagkakaalam ko po nasa Pilipinas tayo. Wala tayo sa China. This is the Philippines, and we are in a democracy. Ang freedom of speech ay hindi lisensya para sa representante ng isang dayuhang bansa na manghimasok, manakot at mambastos sa mga Pilipino dito in the name of free speech. Foreign missions are guests, not arbiters of our democracy. Kahit sino pang dayuhan, walang karapatang patahimikin ang mga Pilipino sa loob ng Pilipinas. Lalo na kung ambassador. Dahil mas mataas ang inaasahan sa inyo. An ambassador's behavior is limited by treaty. Even the Chinese Foreign Ministry spokesperson, Guo Jiakun, threatened Philippine officials on our very own soil, warning that they will pay a price for their words. The embassy has clearly violated Article 41 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, which mandates that foreign envoys must not interfere in the internal affairs of their host state. Censuring a Filipino official's internal discourse constitutes a breach of this protocol. Hindi nila pwedeng sabihin kung paano tayo dapat mag-isip at mamuna, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay ang interes ng bayan at teritoryo natin. No embassy gets to decide who among Filipino officials is qualified to speak on Philippine interests. Sa mamamayang Pilipino tayo mananagot at hindi sa kinatawan ng ibang bansa. Pero ang Chinese embassy, hindi pa nakontento sa panghaharas nila sa atin sa laot. Kahit online, para silang may quota ng pambabastos laban sa representasyong ito. Malinaw na malinaw ang pangalan ko sa official Facebook page nila, Mr. President. Target rin nila si Commodore J. Tariela, si Senador Kiko Pangilinan, pati ibang Pilipinong hangad lamang ay magsabi ng mga katotohanang nangyayari sa ating karagatan. Makikita nyo po sa PowerPoint ko ang mga oras ng mga post nila patungkol sa akin. They kept replying and replying and replying to my Facebook posts. Sunod-sunod na pangiinsulto sa akin at sa ating mga institusyon na para bang may quota. Sa totoo lang, mas marami pa akong media landing sa page ng Chinese Embassy kaysa sa mainstream media. Mapapatanong ka na lang talaga, official page ba ito ng isang embahada o ng isang troll farm? Operation na yan At yang kabit-kabit at coordinated attacks nila, matagal nang babala sa atin ng Armed Forces of the Philippines. Hangad nilang hatiin tayong mga Pilipino at ang hahanay ng militar. Guluhin ang isip ng taong bayan at pahinain ang loob natin sa West Philippine Sea. Kaya Mr. President, dear colleagues, nananawagan ako ng agarang investigasyon sa disinformation network na yan dito sa Pilipinas. Kapag mga sundalo at opisyal natin ang ginugulo, usapin na ito ng national security. Naniniwala ako na walang ganitong kalaking operasyon na para makapag-opinyon lang. Pati mga Pilipinong PR firms
at content creators na nagpapadikta at nagpapagamit para ikalat ang mga kasinungalingan ng Chinese government dapat ring managot. Dito sa Senado mismo, umabot at lumutang ang usapin na may Makati-based PR firm na Infinite US. Umamin itong Infinite US na tumanggap sila ng bayad mula sa Chinese Embassy. Dapat masilip ang scope of work ng proyektong yan. Kung imbes na PR, ay umabot na sila sa panghihimasok sa pagmamaniobra ng opinyon ng mga Pilipino. Panahon na para malaman talaga natin kung sino ang kumikita, sino ang nag-amplify, at sino ang mistulang megaphone ng China dito sa Pilipinas. Kung naaatim nilang magtrabaho laban sa sarili nilang bayan, hindi na diskarte yan. Pagtataksil na yan kay inang bayan. Sa tingin ba nila, tatahimik lang tayo sa panggigipit nila sa West Philippine Sea man o sa internet? Pues, nagkakamali sila. Sila ang nasa tubig natin. Sila ang may water cannon. Sila ang naninilaw gamit laser. Our troops have been injured. A Navy serviceman has lost a finger. Fisherfolk have lost their livelihoods. Our marine environment, our natural wealth has been damaged and destroyed. Our quarrel is not with China or the Chinese people, but with the heavy-handed policies of their government. And now, the Chinese government has the gall to play victim over a cartoon? Come on, Mr. President. Pero pag Pilipinas ang ginawan nila ng cartoon, biglang okay lang ang pangungutya. Kasi sa mga Chinese Communist Party newspapers tulad ng Global Times, ginagawan rin nila ng cartoon ang Pilipinas at mga liderato ng ating bansa. Ganyan yata talaga ang ugali ng mga bully. Malakas mang asar, pero ayaw nilang napupuna. Tariela presenting China's current regime, including its president, as bullies, is not an overstatement. It is a clear and common fact. Instead of taking accountability for their government's actions, the embassy has twisted and turned facts to suit their propaganda. Instead of showing restraint and remorse for escalating tensions, they have doubled down on aggression. As 2026 began, the AFP already monitored a force of 13 Chinese vessels, comprising 3 PLA Navy warships, 6 Coast Guard cutters, and 4 maritime militia boats encircling Scarborough Shoal. As of January 2025-2026, the Armed Forces of the Philippines reported a swarm of 41 Chinese vessels, including Navy warships and maritime militia, actively trailing and harassing Philippine patrols. Their tactical focus has notably shifted from ramming government ships to directing their violence against our fisherfolk, effectively denying access to their traditional fishing grounds. Kaya sa Chinese Embassy, huwag niyong niloloko ang mga sarili ninyo na ang pamumuna ng mga Pilipino ay kung anumang political theater kuno o kung anumang sinubo na naman sa inyo na mga trolls ninyo. Kung naghahanap kayo ng katotohanan, eto, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Chinese Embassy, kayo ang problema. Dahil sa tuloy-tuloy na pangaharas at panggigipit ng mga Chinese vessels ninyo sa mga Pilipino,
kaming mga nasa loob ng tahanan namin ang hindi makakilos ng malaya. Mga Pilipino ang dapat nangunguna sa pagsisiyasat at pagpapaunlad ng oil at gas reserves sa West Philippine Sea na para sana sa murang kuryente, mas matatag na supply ng enerhiya at mas maraming trabaho. Pero dahil sa angas ng Chinese government, apektado ang negosyo, ekonomiya at dignidad ng Pilipinas. Yung mga isda na dapat nasa palengke natin, yung kabuhayang dapat nasa agrikultura natin, yung pagkain dapat nasa mesa ng pamilyang Pilipino, dapat hindi ibinabalato sa China. Panawagan ko rin po sa lahat ng ating mga kasamahan sa gobyerno, huwag po tayong matakot. Huwag po tayong tumigil na magsalita at manindigan para sa ating inang bayan. We have the sworn duty to protect and defend the Philippines. At panawagan ko sa bawat Pilipino, maging mapagmatsyag. Huwag tayong magpabola sa propaganda at kasinungalingan ipinapakalat nila. Alam kong hindi natatawaran ang dangal ng isang tunay na Pilipino. Kaya kapag may nakikita kayong paulit-ulit na script na ang tono ay magparaya na lang tayo sa Chinese government, kuno alam na natin kung ano yan, pampahina ng loob at pangbabaluktot. Ginagamit nila ang demokrasya natin para lituhin at hatiin tayo bilang isang bansa. Mr. President, dear colleagues, makakaasa kayo, hindi rin po ako papayag na ipinahihiya tayo sa sarili nating bahay. Hindi natin o hindi tayo papatahimikin sa sarili nating demokrasya. Sa dagat man o sa social media, hindi natin tatantanan ang unti-unting panghihimasok ng Chinese government. Nasa Pilipinas tayo at dito, Pilipino ang nasusunod. Salamat po, Mr. President. Pwede ba nating maging kakapi ang China? In principle, bakit hindi? Pero pwede ba nating maging kakampi ang China kung ipagpapatuloy niya ang pinaggagawan niya sa ating karagatan, sa internet, at nagsimula na siya, laban na sa mga opisyal ng ating gobyerno, both sa executive at sa legislature. Wala akong maalalang previous incident, Mr. President, na kahit sinong ambassador ng ibang bansa dito sa Pilipinas ay nag-post sa embassy page nila ng ganyang banta ng kanilang spokesperson ng Chinese Foreign Ministry laban sa mga opisyal natin na nagsasalita lamang para sa pambansang interes. Pati kay Senator Erwin, meron na po silang post na Mr. Senator. Bukod kina Commodore Tariela, Senator Kiko, Representatives Chel at Laila, at sa akin din po. Pwedeng maging kakampi kapag itinigil yung ganyang mga gawi ng isang hindi kakampi, mga gawi ng isang hindi kaibigan, pwedeng maging kakampi. Hindi simpleng isa-isang tabi yung sigalot na sabi nila tayo ang may kagagawan, na kapag nagreklamo tayo, tumutol tayo sa kanilang maling gawi sa ating Navy, Coast Guard, mangingisda, bayan, sasabihin nila, masyado naman kayo isa-isang tabi niyo yan. Hindi po. Yan ang gustong mangyari ng isang bully tulad ng gobyerno ng China, na hindi sila maging accountable sa ginagawa nila sa atin at simpleng iaatras natin ang ating pagreklamo. Wala pong bully, whether sa playground o sa rehiyon o sa mundo, na nagrespeto sa binubuli niya, liban kung tumindig ang binubuli niya. At yan po ang ginagawa ng ating bayan, yan po ang ginagawa ng ating mga opisyal na ngayon nilalait-lait po ng Chinese government at ng embahada pa nila dito. Taliwas po sa mga obligasyon nila sa ilalim ng Vienna Convention on Diplomatic Relations. And again, Mr. President,
In closing, I would like to take strong exception. Hindi po patutsada. Hindi po patutsada ang ginagawa ni Commodore Tariela. Hindi po patutsada ang ginagawa ni na Senator Kiko, Senator Erwin, Representative Chel, Representative Laila, ako at dumadami pang mga Pilipino. Hindi po patutsada lang yan, Mr. President. Yan po ay seryoso at marubdob at sa kaso ni Commodore Tariela matagal nang pagtutol sa maling pagtrato sa atin ng ibang gobyerno at pagtaguyod po sa interes ng ating bayan. So, maraming salamat po, Mr. President, at salamat muli sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. At naway, narinig po pati ng ating lahat ng ating mga kababayan na patuloy po tayo maging mapagmatsyag at malinaw ang mga tenga at isip natin kapag nakakasaga po tayo at mukhang palawak ng palawak at patindi ng patindi ang ganyang disinformation o tahasang pagbabaluktot ng Chinese government o embahada nila dito sa Pilipinas sa mga totoong nangyari. Dahil saan po tayo magbabatay sa conflict resolution at saan po tayo babatay sa tunay na pagkakaibigan kung sakali, kung hindi sa katotohanan at katotohanan lamang. Salamat po, Mr. President. Okay, Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, I move that the speech of the lady senator together with interpellations be referred to the Committee on National Defense. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none, sorry for... Thank you, Mr. President. May we recognize Senator Erwin Tulfo as well for his privileged speech. Senator Erwin Tulfo is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, I rise today in defense of dignity, our national dignity. Spokesperson of the Chinese embassy recently lectured Filipinos and worse, Philippine officials on the limits of freedom of speech. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. To the Chinese embassy officials, you do not have the moral authority to lecture Filipinos about freedom of speech. Because freedom of speech does not exist in your country. It is not practiced. It is not protected. It is punished. So do not export censorship to a nation that fought, bled, and died to be free. And another recent statement coming from the Chinese government threatening our officials of, quote, paying the price for making provocations and confusing right from wrong, unquote, pertaining to our claims at the West Philippine Sea. What is truly unacceptable is a foreign government acting as if it can police Filipino speech, intimidate Filipino officials, or shame Filipino into silence. Mr. President, our government officials spoke only the truth. They defended our sovereignty. They spoke as public servants of a democratic republic. They are correct, and the Chinese government is wrong. Wala silang karapatan na punahin ang malayang pagpapahayag sa ating bansa. Dahil sa kanilang bansa, walang tunay na freedom of speech. Mga kritiko ikinukulong at misteryosong namamatay pa. Ang mga mamahayag, pinapatahimik, opinyon, kinokontrol tulad po nangyayari doon sa mga
sa Hong Kong kung ilang kritiko nila ay kinulong na. Let us be very clear, Mr. President. The West Philippines Sea is ours. Our officials have the right and the duty to speak about aggression against our nation. And Filipinos, Mr. President, will not whisper in their own house just to avoid offending a foreign power, particularly China. No, 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 Mr. President. We do not take lessons on democracy from a government that jails critics. We do not take lectures on free speech from a system that suppresses it. Our house, our terms, Mr. President. Respect is not demanded, it is earned, and it is mutual. If you want respect from Filipinos, then respect our Constitution. Respect our officials, respect our freedom of speech, and respect the simple truth that this is not your country. Mr. President, the Filipino people are not afraid. We are not silent, and we will not be bullied, politely or otherwise. Thank you, Mr. President. Maraming salamat. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.